Ang pinto ay sumara ng malakas sa harap ko. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalye. Si Ate Sofia, ang panganay kong anak na babae, ang sumara nito ng walang awa. Kumatok ako sa pangalawang bahay, kay Kuya Marco, ang panggitnang anak ko. Binuksan niya ng bahagya ang pinto, iniabot sa akin ang isang lumang 5,000 piso na gusot-gusot, itinulak ako palabas, at bumulong tungkol sa kanyang reputasyon bilang doktor. 2 anak, 2 pagtanggi, 2 saksak na diretso sa puso ng isang inang nagbigay ng lahat para sa kanila. Pero nang kumatok ako sa pangatlong bahay, ang pinakasimple at pinakamalayo sa mga mayamang subdivision, may nagbago. Binuksan ni Kuya Carlo ang pinto. Ang bunso kong anak, ang guro na may mababang sweldo na hinahamak ng buong pamilya, at sa tabi niya si Ate Lila, ang manugang na kinamumuhian ng lahat dahil wala raw pera o kilalang apelyido. Hindi sila nagdalawang isip. Tinanggap nila ako sa loob mula sa lamig na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Gabing iyon, habang nakaupo sa lumang sofa nila, narinig ko silang nag-uusap sa kusina tungkol sa pagbebenta ng singsing pangkasal para makabili ng pagkain para sa akin. Hindi nila alam na naririnig ko. Hindi nila alam kung sino talaga ako. At kinabukasan, nang dumating si Attorney Ramon, ang abogado ko, kasama ang team ng security sa maliit na bahay na iyon, nang malantad ang katotohanan sa harap ng lahat, na wala na ang paghamak sa mukha ni na Ate Sofia at Kuya Marco. Nagpakita ng matinding takot dahil natalo sila sa lahat. Hayaan niyo akong ibalik kayo sa simula, sa eksaktong sandali na nagdesisyon akong gawin ang pagsubok na ito. Sa gabing iyon, napagtanto ko na ako mismo ang gumawa ng mga halimaw gamit ang pera ko. Nagsimula lahat 3 linggo na ang nakalipas sa opisina ko sa ika-23 Palapag. Ako si Aling Linda. Sa loob ng 35 taon, nagtayo ako ng isang imperyo sa pagtitinda ng damit na nagbibigay sa malalaking chain ng department store sa buong bansa. Nang mamatay ang asawa ko, 12 taon na ang nakaraan. Lahat akala ay babagsak ang negosyo. Tumaya ang mga partner sa pagkatalo ko. Ang mga kakompetensya ay naghahasa ng kutsilyo, naghihintay na hatiin ang bahagi, pero hindi ako bumagsak. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw. Natutunan ko ang bawat aspeto ng negosyo na pinamahalaan ng asawa ko. Nakipagtawaran ako sa bangko, sa mga international supplier, sa mga demanding na customer na hindi iginagalang ang isang babae sa industriyang ito. Nilunok ko ang mga kahihiyan na makapagpabagsak sa kahit kanino. At hindi lang pinanatili ang negosyo. Pinahinto ko ito ng 5 beses. At alam niyo ba para kanino ko ginawa lahat iyon? Para sa 3 anak ko. Para mabigyan sila ng buhay na hindi ko naranasan. Para hindi na nila maramdaman ang gutom na naranasan ko noong bata pa ako. Para magkaroon sila ng pagkakataon. Ang edukasyon ang nagbukas ng pinto sa lahat. Si Ate Sofia nag-aral sa Switzerland. Binayaran ko ang MBA niya ng mahigit 120,000 piso. Si Kuya Marco nag-medicine sa isang sikat na private university. Nag-invest ako ng 200,000 piso para sa pag-aaral niya. Si Kuya Carlo naman, ang bunso, ang tanging pumili ng State University. Gusto niyang maging guro. Tinawanan siya ng 2 sa loob ng maraming taon dahil sa desisyong iyon. Binigyan ko sila ng lahat. Bahay, kotse, bakasyon, koneksyon. Tuwing tumatawag sila, binubuksan ko ang pitaka. Tuwing may problema sila, binabayaran ko. Naging walking ATM ako para sa sarili kong mga anak. Pero noong gabing iyon ng Enero, nakaupo sa walang laman kong opisina, tinitingnan ang financial statement ng mga allowance na binigay ko sa kanila sa mga nakaraang taon. May nabali sa loob ko. 3 tawag ang natanggap ko. Lahat sa iisang araw. Gusto ni Ate Sofia ng 100,000 piso para i-renovate ang kusina. Si Kuya Marco kailangan ng 70,000 piso para sa business venture ng mga kaibigan. At si Kuya Carlo, ang bunso ko, tumawag lang para kumustahin ang kalusugan ko. Ang pagkakaiba iyon ay parang martilyo na tumama sa akin. 2 sa kanila tumatawag lang kapag kailangan ng pera. Isa lang ang tumawag para sa akin mismo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Gagawin ko ang huling pagsubok. Mawawala ako. Magpapanggap akong bankrupt, mabubuhay sa kalye ng walang-wala. At kakatok ako sa bahay nila para humingi ng matitirhan.
Gusto kong makita kung sino ang magbubukas, sino ang mahihiya, sino ang maaalala na ako ang ina nila bago ako naging pera nila. Pinagkatiwalaan ko si Ate Ramon, ang mapagkakatiwalaang abogado ko, na itago ang sikreto. Sinubukan niyang pigilan ako. Sabi niya masyadong mahirap, masyadong risky para sa 61 anyos na babae. Pero desisyon na. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong makita ang hubad na puso nila nang walang takip na binibigay ng pera. Itinago ko ang alahas sa vault. Sinuot ko ang lumang damit mula sa ukay-ukay, isang gray na jacket na sira-sira na may amoy amag, maruming pantalon at sapatos na nagbabalat ang soles. Dinumihan ko ang kamay ko sa lupa. Hindi ko hinugasan ang buhok ko ng 3 araw. Inilagay ko ang gamit sa isang sira na plastic bag. Tiningnan ko ang salamin at hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin pabalik. Mukha akong walang bahay. Mukha akong invisible. Mukha akong eksakto kung ano ang kailangan para magtagumpay ang pagsubok na ito. Simple pero malupit ang plano. Lalakad ako papunta sa bahay nila. Kakatok ako. Sasabihin kong wala na akong lahat, kailangan ko ng matitirhan. Yun lang, wala nang iba, at oobserbahan ko. Oobserbahan ko ang reaksyon nila, salita, galaw. Lumabas ang katotohanan kapag walang oras ang tao para mag-rehearse ng kasinungalingan. Binigyan ako ni Ate Ramon ng prepaid phone. Sabi niya, tawagan siya kung may mangyari. May sasakyan daw na naghihintay 2 block away, anytime. May security team na magmomonitor mula sa malayo. Pero hindi ako tatawag. Dapat totoo ito. Dapat masakit. Dapat tunay. Dahil sa tunay na sakit lang lumalabas ang tunay na ugali ng tao. Unang gabi, iniwan ko ang penthouse ko. Iniwan ko ang init, ang sutla na kumot, ang view ng lungsod na kumikinang. Bumaba ako ng 23 palapag at lumabas sa kalye. Ang lamig ng Pebrero ay parang sampal. Walang balikan. Naglakad ako ng maraming oras. Namaga ang paa ko. Nasira ang plastic bag at pinagdala-dala ko ang gamit sa kamay. Iniiwasan ako ng mga tao sa sidewalk. May tumitingin ng may awa, may disgust. Karamihan ay ini-ignore lang ako na parang bahagi ng kalye. Natulog ako sa terminal ng bus. Amoy ihi at kawalan ng pag-asa ang damit ko. Isang matandang babae ang nagbigay sa akin ng isang piraso ng tuyong tinapay. Kwento niya, 5 taon na siyang naninirahan sa kalye, nakalimutan na siya ng mga anak. Nang sabihin niya iyon, naisip ko, baka ako rin iyon sa darating na taon kung hindi ako gagawa ng hakbang ngayon? Sa 3 araw, handa na ako. Marumi, gutom, ginaw, pero handa. Alam ko na kung ano ang gagawin ko. Pupunta muna ako kay Ate Sofia, pagkatapos kay Kuya Marco, at sa huli sa maliit na bahay ni na Kuya Carlo at Ate Lila. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko, pero malapit na akong malaman. Ang mansion ni Ate Sofia ay kumikinang na parang hiyas na walang kahihiyan sa pinaka-exclusive na subdivision. Ginto ang gate na trimmed ng eksakto, may stone fountain sa entrance. Kilala ko ang bawat detalye dahil ako ang nag-down payment noon. 200,000 piso mula sa personal savings ko nang magpakasal siya 7 taon na ang nakalipas. Tumayo ako sa harap ng electric gate. Nanginginig ang paa ko, hindi lang dahil sa 3 araw na tulog sa park bench, kundi dahil sa gagawin ko. Pinindot ko ang doorbell. Narinig ko ang tunog, tapos katahimikan. Pinindot ko ulit. Ang boses ni Ate Sofia ay lumabas sa intercom na parang bakal. Hindi man lang tinanong kung sino. Sabi lang niya nang pagod na ayaw niyang bumili ng kahit ano sa pinto. Sinabi ko na ako ang nanay niya. Matagal na katahimikan, masyadong matagal. Tapos narinig ko ang pagbukas ng gate ng kaunti lang. Itinulak ko ang gate at naglakad sa stone pathway na tinulungan kong i-design. Bawat hakbang ay mapait na biro. Bumukas ang front door bago pa ako makarating. Lumitaw si Ate Sofia sa pintuan, pero hindi lumabas. Tumayo siya roon. Hinaharangan ng daan gamit ang katawan niya na parang ako ay nakakairitang peddler. Naka-pink peach na tracksuit siya na malamang mas mahal pa sa buong buwan ng sweldo ng marami. Perpekto ang buhok, bagong manicure ang kuko. Lahat sa kanya ay sumisigaw ng yaman, kaginhawahan, pagiging mapagmataas.
Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may ekspresyon na hindi ko malilimutan. Hindi iyon pag-aalala, iyon ay pagkasuklam. Nanay, sa wakas sabi niya, hinila ang salitang iyon na parang nasusunog ang dila niya. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi man lang tinanong. Parang sinabi niya na ang presensya ko ay istorbo na kailangang ipaliwanag agad. Sinabi ko ang handa kong kwento, na wala na akong lahat, na bankrupt ang negosyo, na kinuha ng creditors ang bahay, na 3 araw na akong naglalakad sa kalye, na kailangan ko lang ng matitirhan habang inaayos ko ang sitwasyon. Nakinig ang anak ko ng walang emosyon sa mukha. Pagkatapos kong magsalita, tumingin siya sa likod ko patungo sa mga kapitbahay. Mas nag-aalala siya kung sino ang makakakita sa akin sa harap ng bahay niya kaysa sa sinabi ko. Ang galaw na iyon ay parang kalawang na kutsilyo na tumusok sa akin. Nanay, hindi ngayon ang tamang oras, sabi niya, binaba ang boses. May importanteng dinner si Kuya Ramon sa mga partners mamaya. Hindi ko kayang i-handle ang ganitong sitwasyon ngayon. Sitwasyon? Tinawag niya akong sitwasyon na parang problema sa tubo o leak sa bubong. Nagmakaawa ako at kinamumuhian kong aminin iyon, pero kailangan kong makita hanggang saan ang lamig niya. Sinabi ko na isang gabi lang, matutulog ako kahit saan, sa kwarto ng katulong, sa garahe, kahit saan. Kailangan ko lang ng bubong. Umiling si Ate Sofia. Kumikinang ang diamond earrings niya sa galaw. Ang mga hikaw na iyon ay regalo ko sa nakaraang birthday niya. 5,000 piso na hiyas na nakasabit sa tenga ng anak na walang puwang para sa nanay sa 6 na kwarto niyang bahay. Hindi pwede rito si nanay, sabi niya ng matigas. Maapektuhan ang reputasyon natin sa club. Mag-uusap ang mga kapitbahay. Alam mo naman yon. Bukod pa, kung talagang nahihirapan ka financially, ang pinakahuling kailangan mo ay malapit sa mga taong maghahatol sa iyo. Para ito sa ikabubuti mo, Nay? Para sa ikabubuti ko rin? Binalot niya ang pagtanggi sa peking pag-aalala ng anak at ina. Parang ginagawa niya akong pabor sa pagsara ng pinto sa mukha ko. Sinubukan kong lumapit. Lumayo siya at sinara ng tuluyan hanggang maliit na puwang na lang. May mga shelter daw, mga charity. Sigurado raw makakahanap ako at kapag naayos ko na ang lahat, kapag maayos na, mag-uusap tayo. Pero ngayon, hindi ko matulungan. Sorry, walang nararamdaman siya. Iyon ang pinakakakilakilabot. Walang tunay na sakit sa boses niya. Gusto lang niyang matapos ang awkward na usapan at bumalik sa perpektong mundo ng pagpapanggap at pagiging sosyal. Ate Sofia, sabi ko, tinawag ang buong pangalan. Pakisuyo, anak, ako ang nanay mo. Ako ang nagpalit ng lampin mo. Ako ang nagturo sa iyo lumakad. Ako ang nagbayad ng pag-aaral mo, kasal mo, bahay na ito. Lahat ng meron kagaling sa akin. Tumigas ang mukha niya at doon nakita ko ang nagpapatigil ng dugo ko kaysa sa gabi sa kalye. Nakita ko ang galit na parang lahat ng ginawa ko para sa kanya ay utang na nakakabigat sa kanya na parang ang pagmamahal ko ay pasanin na matagal niyang gustong itapon. Tama ka, Nay, sabi niya ng may lason. Binigay mo lahat. Lagi kang nagbibigay, nagkokontrol, nagdedesisyon. Ngayong wala ka na, gusto mo ibalik ko lahat na parang investment. Hindi ganon. May sarili akong buhay, sariling responsibilidad. Hindi ko kayang sagutin ang financial mistakes mo. Sumara ng tuluyan ang pinto. Naririnig ko ang pag-ikot ng lock. Ang tunog ng metal na parang nakikita ko ang kabaong ng relasyon namin na isinasara magpakailanman. Tumayo ako roon na nakatitig sa solid na kahoy na pinto na tinulungan kong bayaran. Sa side window, nakita ko si Ate Sofia na bumalik sa sala, kinuha ang phone, tumawag, at nagsimulang mag-usap habang tumatawa. Umalis ako sa bahay na iyon, nakaramdam ng mas masahol pa sa lungkot. Pakiramdam ko walang laman na parang bahagi ko ay naiwan sa kabilang pinto na sinara. Ang anak na inalagaan ko, ang batang yumakap sa akin kapag nananaginip ng masama, ang dalagang umiyak sa balikat ko nang unang mag-break ang boyfriend, wala na. Napalitan siya ng malamig na babaeng ito na mas pinahahalagahan ang opinyon ng kapitbahay kaysa sa kaligayahan ng tunay niyang ina. Naglakad ako ng 2 milya hanggang sa subdivision ni na Kuya Marco. Dumudugo ang paa ko sa loob ng sira kong sapatos.
Ang gutom ay nagpapakita ng mga itim na spot kapag mabilis akong lumingon. Pero nagpatuloy ako dahil kailangan kong tapusin ang pagsubok. Kailangan kong malaman kung pare-pareho ba ang mga anak ko o may natitira pang kabutihan sa kahit isa sa kanila. Ang bahay ni Kuya Marco ay mas modern kaysa kay Ate Sofia. Puro salamin at bakal. Minimalist, malamig tulad niya. Binuksan ko ang doorbell at naghintay. Walang pagkaantala. Binuksan agad ni Kuya Marco na parang naghihintay ng delivery. Ang ekspresyon niya nang makita ako ay puro gulat. "Nanay," sabi niya. At sa isang segundo, naisip ko baka iba siya. "Bakit ganyan ang hitsura mo?" Mukha siyang nag-aalala. Nag-scan ang mata niya sa maruming damit ko, maulap na buhok, sira kong bag. Lumapit siya, akala ko yayakapin niya ako. Hindi. Sa halip, mabilis siyang tumingin sa kaliwat kanan ng kalye katulad ni Ate Sofia. Parehong takot sa itsura. Parehong takot na may makakita sa kanila kasama ako. "Pasok ka mabilis," sabi niya. Itinulak ako sa loob. Pero sinara agad ang pinto na parang nagtatago ng ebidensya ng krimen. Tumayo ako sa hallway. Hindi niya ako inimbita ng malalim. Pinanatili niya ang distansya na parang nakakahawa ang kahirapan ko. "Ano ang nangyari?" tanong niya ulit. "Saan ka galing? Bakit hindi ka tumawag?" Sinabi ko ulit ang kwento. Bankrupt, loss, kalye, kailangan ng pansamantalang matitirhan. Nakinig si Kuya Marco na nakapaloob ang braso. Nakita ko ang utak niya na gumagana. Nakita ko ang mga kalkulasyon sa likod ng mata niya. Hindi niya iniisip kung paano ako tutulungan. Iniisip niya kung paano ako mapapalayas ng mabilis at walang gulo. Pagkatapos kong magsalita, huminga siya ng malalim. Pagod na buntong hininga na parang ako ay mahirap na pasyente sa klinik niya, hindi ang nanay niya. "Nanay, kailangan kong panatilihin ang reputasyon ko. Ako ang heart surgeon. Mga pasyente ko ay mga importante, politiko, negosyante. Kung malaman ng iba na ang nanay ko ay nakatira sa kalye, maapektuhan ang practice ko. Naiintindihan mo ba?" "Hindi," sabi ko ng tapat. "Hindi ko naiintindihan." Kinuha ni Kuya Marco ang wallet niya, Italian leather. Nakilala ko dahil regalo ko iyon sa birthday niya 2 taon na ang nakaraan. 800 piso iyon. Kinuha niya ang ilang pera, kabuuang main 1,000 piso. Iniabot niya sa akin, pero hindi lumapit, na parang natatakot siyang hawakan ako. "Kunin mo ito," sabi niya. "Maghanap ka ng murang hotel, magpahinga, maligo. Kapag mas maayos na ang itsura mo, pwede na tayong mag-usap kung paano aayusin ang sitwasyon mo. Pero hindi ka pwedeng tumira rito. Bukas may operasyon ako. Kailangan kong mag-focus. Hindi ko kayang magkaroon ng distraction na ito." Distraction? Ang nanay niyang walang bahay ay distraction. Hindi ko kinuha ang pera. Tumayo ako roon na nakatitig sa mata niya. Naghahanap ng bakas ng batang tumatakbo para yumakap sa akin pag uwi ko galing trabaho. Ang batang nagsabi na paglaki niya, bibilan niya ako ng malaking bahay para hindi na ako magtrabaho ng husto. Namatay ang batang iyon sa ilang punto at hindi ko man lang napansin ang libing. "Kuya Marco," sabi ko ng basag ang boses, "buong gabi akong nag-aral kasama ka para sa medical board exam mo. Nagdala ako ng kape sa'yo ng 3 a.m. nang mag-overnight ka nang wala kang pambili ng textbook na 500 piso bawat isa. Ibinenta ko ang alahas ko para mabili iyon para sa iyo. At ngayon, binibigyan mo ako ng 5,000 piso at tinawag mo akong distraction." Tumigas ang panga niya. Nanatiling nakabukas ang pera sa pagitan namin na parang pisikal na hadlang. "Nanay, hindi ito personal," sabi niya ng klinikal na boses na malamang ginagamit niya para magbigay ng masamang balita sa pamilya ng pasyente. "Sa ngayon, hindi ako sa posisyon na matulungan ka sa paraang kailangan mo. May pamilya akong inaalagaan, sariling gastusin. Hindi ko basta pwedeng dagdagan ng isa pang tao. Isa pang tao para sa kanya, iyon ako. Isa pang tao. Hindi ang nanay niya. Hindi ang babaeng nagsakripisyo ng pangarap para punduhan siya. Isa lang na nangangailangan at nakakaistorbo. Kinuha ko ang 5,000 piso, hindi dahil kailangan ko, kundi para makita kung kahit ang maliit na galang na iyon ay magpaparamdam ng emosyon sa kanya.
Wala. Nanatiling neutral ang mukha niya, propesyonal, malayo, na parang natapos lang niya ang isang mahirap na transaksyon. Ngayon, kailangan mo nang umalis, sabi niya, itinuro ang pinto. Talaga Nay, kailangan kong magising ng maaga. Hindi ko kayang i-handle ito ngayon. Kapag maayos ka na, tawagan mo ako at titingnan natin kung ano ang magagawa ko. Pero kailangan mong intindihin na may limitasyon din ako. Inilagay niya ang kamay sa balikat ko. Hindi nang may pagmamahal, kundi nang may determinasyon. Ginagabayan niya ako palabas. Talagang itinutulak niya ako palabas ng buhay niya. Pagdating namin sa pinto, binuksan niya at pinayuhan akong lumabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalakay ulit sa akin. Mag-ingat ka, sabi niya. At sa totoo lang, Nay, dapat mas maingat ka sa investments mo. Sa edad mo, dapat sigurado ka na sa lahat. Hindi dapat nangyari ito. Sinisisi niya ako. Sinasabi niyang kasalanan ko ito. Na kung naninirahan ako sa kalye ay dahil irresponsible ako. Ang anak na binayaran ko ng 200,000 piso para sa pag-aaral ay nagtuturo sa akin ng financial management habang itinutulak ako palabas ng bahay niya. Sumara ang pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ko narinig ang lock dahil nawala na si Kuya Marco sa loob bago pa ako makababa ng hagdan. Hindi man lang siya nanatili para siguraduhin na ligtas ako. Isinara lang niya at umalis. Tumayo ako sa ilalim ng dilaw na ilaw ng garden lamp. Ang 5,000 pisong gusot sa kamay ko. Tiningnan ko ito na parang lason. Ang maruming papel na iyon ang halaga ng relasyon ko sa anak ko. 9,000 piso. Mas maliit pa sa malamang na ginastos niya sa isang casual dinner. Inilagay ko sa bulsa. Gagamitin ko ito mamaya, hindi para sa sarili, kundi para ipaalala sa sarili na nangyari ito, na totoo ito, na 2 anak ko ang tumanggi sa akin sa iisang araw nang walang pag-aalinlangan. 2 pintong sumara, 2 anak na nawala, 1 na lang ang natira. Si Kuya Carlo, ang bunso ko, na pumili maging guro nang sabihing sayang ang talino na pinakasalan si Ate Lila, isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na naglinis ng opisina nang magkakilala sila, na tiningnan ng buong pamilya ng may awa at paghamak. May isang bagay akong ikinakahiya. Ako rin noon ay tumingin sa kanila ng pababa, hindi hayagan, pero sa loob. Nang ipakilala sa akin ni Kuya Carlo si Ate Lila, umaasa ako ng higit pa. Umaasa ako ng babaeng galing sa magandang pamilya. Umaasa ako ng koneksyon na makakatulong. Umaasa ako ng taong magpapataas ng status ng anak ko, hindi yung magpapanatili sa kanya sa kahirapan. Sa family gatherings, sina Ate Sofia at Kuya Marco ay nagbibitaw ng masasakit na komento. Sinasabi nila tulad ng, sayang talaga, mababa lang ang tinatanggap ni Kuya Carlo. O, isipin mo kung nakahanap siya ng may ambisyon. At hindi ko sila pinrotektahan. Tumahimik ako. Pinayagan ko ang mga salitang iyon na lumutang sa hangin nang hindi ko sinasalungat. Napapansin niyon ni Ate Lila. Nakikita niya ang unti-unting pagliit ng ngiti niya tuwing nagkukwento si Ate Sofia tungkol sa Europe trips niya o tuwing binabanggit ni Kuya Marco ang milyonaryong pasyente niya. Nakikita niya kung paano hinigpitan ni Kuya Carlo ang kamay niya sa ilalim ng mesa, binibigyan siya ng tahimik na lakas. At tumalikod ako. Ngayon, habang naglalakad patungo sa maliit nilang bahay sa isang working class na barangay, malayo sa mga mansion ng iba kong anak, nararamdaman ko ang bigat ng aking pagiging mapagmataas. Hinusgahan ko si Ate Lila dahil sa kawalan ng pera. Akala ko hindi siya sapat at siguro alam niya iyon. Siguro bawat tingin niya sa akin, nararamdaman niya ang tahimik kong pagkadismaya. Ang bahay ni na Kuya Carlo at Ate Lila ay isang simpleng one-story na bahay. Kulay krem ang pintura na may mga lugar na nagbabalat. Maliit na hardin na may mga bulaklak na malinaw na inaalagaan ni Ate Lila gamit ang sariling kamay. Kahoy na bakod na kailangang ayusin. Lahat ay simple, mapagpakumbaba, tapat. Walang electric gate, walang doorbell. Isang ordinaryong kahoy na pinto na may simpleng bell. Pinindot ko at narinig ang tunog. Sa loob, narinig ko ang yabag. Binuksan ang pinto.
Si Ate Lila ang lumitaw. Naka-olive green na knitted sweater na siguro siya mismo ang gumawa. Nakabun ang buhok. Walang make-up, walang alahas maliban sa wedding ring, isang manipis na silver band na malamang hindi umaabot ng 100 piso nang bilhin nila. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. "Aling Linda?" sabi niya, tinawag ako ng ganoon tulad ng lagi niyang ginagawa. Hindi niya ako tinawag na nanay o biyenan, Linda lang. Noon, nakakairita iyon sa akin. Parang disrespectful. Ngayon naiintindihan ko na iyon ang paraan niya para makipag-level sa akin bilang pantay. "Diyos ko, ano ang nangyari sa inyo?" sabi niya agad at hindi naghintay ng sagot, hinawakan ang braso ko at hinila ako papasok. Ang init ng bahay ay yumakap sa akin, amoy lutong bahay, bagong lutong tinapay, tunay na tahanan. "Carlo, bilisan mo, nandito si nanay," sigaw niya sa loob. Lumitaw si Kuya Carlo mula sa mukhang kusina. Naka-gray na t-shirt at lumang jeans. Nang makita ako, dumaan sa mukha niya ang iba't ibang emosyon. Gulat, pag-aalala, sakit, at isang bagay na hindi ko nakita kina Ate Sofia at Kuya Marco. Tunay na pagmamahal. "Nanay," sabi niya, tumakbo papunta sa akin. "Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? Saan ka galing?" Hinawakan niya ang mukha ko, balikat, sinusuri na parang naghahanap ng sugat. Hindi niya inalintana ang dumi ko. Hindi niya inalintana ang amoy ko. Ang mahalaga lang sa kanya kung ayos ako. Nawala si Ate Lila sa loob. Naririnig ko siyang mabilis na gumalaw, nagbubukas ng drawer, binubuksan ng hot water. Dinala ako ni Kuya Carlo sa sofa, isang lumang brown na tela na may tahi sa isa sa armrest. Umupo ako at naramdaman kong bumigay ang paa ko pagkatapos ng mahabang paglalakad. Sinabi ko ulit ang kwento, bankrupt, wala na lahat, mga gabi sa kalye. Nakinig si Kuya Carlo habang lumuluha ang mata. Walang sinabi tungkol sa reputasyon. Walang binanggit tungkol sa kapitbahay. Hindi tinanong kung paano ako napunta sa ganito. Nakinig lang siya ng bukas ang puso at nasaktan. Pagkatapos kong magsalita, may mabigat na katahimikan. Tapos nagsalita si Kuya Carlo. "Dito ka na matutulog, Nay," sabi niya ng matigas. "Walang diskusyon, ito na ang bahay mo." Bumalik si Ate Lila na may malinis na tuwalya at damit. "Nagpainit ako ng tubig para maligo ka," sabi niya ng may mahinahong ngiti. "Wala kaming bathtub, shower lang, pero mainit ang tubig. Pagkatapos kumain ka, payat ka na." "Pero wala kayong space," tutol ko ng mahina kahit sumasabog ang puso ko sa emosyon na hindi ko ma-describe. "Isang kwarto lang kayo." "Sa sala kami matutulog," sabi ni Kuya Carlo nang walang pag-aalinlangan. "Sa kama ka matutulog, walang pagtatalo." "Hindi, sa sala na lang ako." "Kailangan nyo ng privacy nyo." Lumuhod si Ate Lila sa harap ko. Ang kayumangging mata niya ay tumingin sa akin ng may init na hindi ko deserve. "Linda," sabi niya ng mahina, "nanay ka ni Carlo, pamilya ka. Hindi natutulog sa sofa ang pamilya kapag may bakanteng kama. Pakikalmahan mo na lang kami na gawin ito para sa iyo. Ang para sa iyo ay naghiwa sa akin. Ang iba kong anak ay nag-alok ng pera at dahilan. Ang mag-asawang ito na halos wala, binigay sa akin ang lahat nila nang walang kondisyon o sisihan. Naligo ako sa maliit nilang banyo. May chipped tiles at patched shower curtain. Ang mainit na tubig ay tumulo sa maruming balat ko at pinayagan kong umiyak doon, kung saan walang makakakita. Hindi ako umiyak dahil sa mga araw sa kalye. Umiiyak ako dahil sa mga tao na sinayang ko sa pagpapahalaga sa maling bagay. Umiiyak ako para sa 2 panganay kong anak na sinara ang pinto sa akin at para sa bunso ko na sa simpleng bahay na ito ay binuksan ang pinto para sa akin. Paglabas ko ng banyo, inilagay na ni Ate Lila ang malinis na damit sa kama. Mga damit niya iyon, gray na jogging pants at light brown na sweatshirt. Medyo maluwang sa akin dahil mas matangkad siya, pero malinis at may amoy ng murang fabric conditioner at tunay na pag-aalaga. Sa maliit na dining table na kasya lang sa espasyo, sa pagitan ng sala at kusina, may handa ng pagkain. Homemade vegetable soup, toasted bread, isang basong orange juice.
Walang fancy, walang mahal, pero niluto ng may pagmamahal at inihain ng may respeto. Kumain kami ni Kuya Carlo at Ate Lila. Hindi nila ako tiningnan ng may awa habang kumakain ako. Nagkwentuhan sila tungkol sa normal na bagay, tungkol sa estudyante ni Kuya Carlo, tungkol sa isa na natuto ng magbasa pagkatapos ng maraming buwan na pagsisikap. Kwento ni Ate Lila tungkol sa mga bulaklak sa hardin na nagsisimula ng sumibol kahit malamig. Tinrato nila ako bilang tao, hindi bilang trahedya. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas si Ate Lila, narinig ko si Kuya Carlo na bumulong sa kanya sa kusina. Akala niya hindi ko naririnig, pero manipis ang dingding ng bahay na yon. Umupo ako sa sofa na nagpapanggap na nanonood ng lumang TV nila, pero nakatuon ang lahat sa pakikinig sa usapan nila. Hindi sapat ang sweldo natin para sa 3, bulong ni Kuya Carlo. Sakto lang para sa 2 tayo. Alam ko, sagot ni Ate Lila. Matinong boses, walang gulat. Naisip ko na iyon. May katahimikan, tapos narinig ko ang pagbukas ng drawer. Pwede nating ibenta ang singsing, sabi ni Ate Lila. Hindi naman talaga natin kailangan. Simbolo lang iyon. Ang kasal natin hindi nakadepende sa 2 metal. Tumigil ang tibok ng puso ko. Pinag-uusapan nila ang pagbebenta ng wedding rings nila. Ang tanging alahas nila, simbolo ng kanilang vows para sa akin. Hindi, sabi ni Kuya Carlo. Pero hindi matatag ang boses niya, parang nasasaktan. May kahulugan sa akin ang singsing na yon. Ibig sabihin nun mahal natin ang isa't isa, sagot ni Ate Lila. At magmamahalan pa rin tayo kahit wala yon. Kailangan tayo ng nanay ngayon. Mas mahalaga yon kaysa sa simbolo. Bukas, pupunta ako sa pawn shop. Siguro mga 300 piso ang ibibigay. Sa perang iyon, makakabili tayo ng pagkain para sa 1 buwan at titingnan natin kung paano magpapatuloy. 300 piso. Iyon lang ang halaga ng singsing nila sa pawn shop at handa silang ibenta ng walang pag-aalinlangan. Samantala, si Ate Sofia may diamond earrings na 5,000 piso at hindi ako pinapasok. Si Kuya Marco may 800 pisong wallet at binigyan ako ng 5,000 piso na parang malaking biyaya. Mahal kita, narinig ko kay Kuya Carlo. Basag ang boses. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat sa iyo. Wala, sagot ni Ate Lila ng mahinahon. Hindi iyan tungkol sa karapat-dapat. Iyan ay pagpili na gawin ang tama. Inaalagaan ka ng nanay mo. Binigyan ka niya ng edukasyon. Ngayon naman tayo ang bahala sa kanya. Ganon talaga gumagana ang tunay na pamilya. Pinikit ko ng mahigpit ang mata. Tumulo ang luha ng walang kontrol. Ang babaeng ito na tiningnan ko ng may paghamak. Ang babaeng ito na naglinis ng opisina para makatulong sa gastusin dahil kulang ang sweldo ng guro ni Kuya Carlo. Ang babaeng ito na akala ko hindi sapat para sa anak ko. Siya ang tanging nakaintindi ng tunay na kahulugan ng pamilya. Bumalik sila sa sala. Mabilis kong pinunasan ng luha at nagkunwaring nakatuon sa balita. Binigyan ako ni Ate Lila ng mustard yellow na knitted blanket. Galing sa lola ko, sabi niya nang ilagay sa paa ko. Lagi nitong pinapainit ako. Sana painitin din nito ang iyo. Gabing iyon, kahit tumutol ako, dinala nila ako sa kwarto. Maliit na kwarto na may double bed, lumang aparador at drawer na nagbabalatang pintura. Puting cotton sheets na malambot na dahil sa maraming labada. Sa bedside table, may wedding photo nila. Si Kuya Carlo naka-rent na suit. Si Ate Lila nakasimple na puting damit na malamang galing sa sale. Pareho silang nakangiti ng may dalisay na saya na masakit tingnan. Magpahinga ka na, sabi ni Kuya Carlo. Hinalikan ng noo ko tulad ng bata pa siya. Bukas aayusin natin, pero ngayong gabi matulog ka ng mahimbing. Ligtas ka rito. Umalis sila, sinara ang pinto. Nag-isa ako sa kwarto na may amoy ng murang lavender at pag-asa. Humiga ako sa kama. Iyon ang tanging karangyaan ng mag-asawang ito. At ibinigay nila sa akin nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako makatulog. Bawat pikit, nakikita ko ang mukha ni Ate Sofia na sinasara ang pinto. Nakikita ko si Kuya Marco na nagbibigay ng 5,000 piso na parang ako ay pulubi. At nakikita ko si Ate Lila na lumuhod sa harap ko,
Tinawag akong pamilya ng may tunay na awa. Bandang hating gabi, narinig ko ang galaw sa sala. Tahimik akong bumangon at sumilip. Nakita ko sina Kuya Carlo at Ate Lila na nag-aayos ng tulugan sa maliit na sofa. Hindi komportable. Halos nakabitin si Kuya Carlo sa isang dulo. Kakaiba ang anggulo ng ulo ni Ate Lila sa backrest, pero magkahawak pa rin ang kamay nila kahit natutulog. "Sorry," bulong ni Kuya Carlo. "Alam kong hindi komportable. Ayos lang ako," sagot ni Ate Lila. "Isipin mo na lang na mainit at ligtas si nanay." Katahimikan sandali. Tapos nagsalita ulit si Kuya Carlo. "Pasensya na at hindi ko maibigay sa nanay ang higit pa. Pasensya na at ganito ang buhay natin. Deserve niya ang malaking bahay, magagandang gamit, mas madaling buhay." Ang sagot ni Ate Lila ay sumira sa akin. "Carlo, eksakto ang mayroon ako na gusto ko. Mayroon ako sa'yo. May kalusugan tayo. May trabaho tayo. May bahay tayo. At ngayon, pwede nating tulungan ang taong nangangailangan. Hindi iyon maliit. Iyon ang lahat. Iyon ang lahat." Tatlong salita na may higit na karunungan kaysa sa lahat ng degree na binayaran ko. Ang babaeng ito, sa simpleng damit at simpleng bahay, nakaintindi ng bagay na nakalimutan o hindi natutunan ng mga mayamang anak ko, na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa piso, kundi sa kakayahang magbigay kahit wala ka na. Bumalik ako sa kama at sa pagkakataong ito, umiyak ako ng todo, dinidikitan ng tunog sa unan para hindi marinig. Umiiyak ako dahil sa mga tao na ginugol ko sa pagbuo ng imperyo para sa mga anak na pinahahalagahan ng lahat maliban sa pera. Umiiyak ako dahil sa pagiging masyadong harsh kay Ate Lila. Umiiyak ako dahil muntik ko nang palampasin ang pagkakataong makilala ang tunay na puso ng bunso ko. Pero umiiyak din ako sa kaginhawahan. Dahil sa gitna ng masakit na pagsubok na ito, nakita ko ang bagay na akala ko na wala na magpakailanman. Patunay na buhay pa ang tunay na pag-ibig, na buhay pa ang kabutihan, na hindi lahat ng anak ko ay naging makasariling halimaw. Kinabukasan, ginising ako ng amoy ng murang kape at toasted bread. Bumangon ako at nakita si Ate Lila na naghahanda ng agahan sa kusina. Pareho pa rin ang sweater niya. Siguro iyon lang ang meron siya para sa taglamig. Simple na ponytail ang buhok, walang arte, walang maskara. "Magandang umaga," sabi niya, ngumiti nang makita ko. "Sana nakatulog ka ng mahimbing. May kape kung gusto mo." Naglagay siya ng murang instant coffee na malamang pinakamura sa merkado at masarap ito. Umupo kami sa maliit na mesa. Umalis na si Kuya Carlo papuntang paaralan. Kailangan niyang maaga para ihanda ang klase. Tumingin sa akin si Ate Lila sa ibabaw ng tasa. May determinasyon sa mata niya. "Linda," sabi niya ng dahan-dahan, "pwede po bang magtanong?" "Sige," sagot ko, kahit bumibilis ang tibok ng puso ko. "Hindi mo kailangang sagutin kung ayaw mo," dagdag niya. "Pero may hindi tama. Ang isang babae tulad mo, may karanasan, matalino. Bakit nawala lahat ng ganito kabilis? At bakit naglakad ka papunta rito imbes na maghanap ng ibang tulong?" Natigilan ako. Tinitingnan niya ako nang walang paratang pero mausisa. Naghihintay siya ng paliwanag sa mga hindi pagkakatugma na napansin ng matalas niyang isip. Bago ako makasagot, gumising si Kuya Carlo ng may unggol. Halatang masakit ang likod dahil sa sofa. "Magandang umaga," sabi niya, hinimas ang leeg. "Anong oras na?" "Mga 7:00, sagot ni Ate Lila, pero hindi inalis ang tingin sa akin. Nag-uusap kami. Lumapit si Kuya Carlo. Napansin niya ang tensyon. "May problema ba?" tanong niya, tumingin sa amin. Lumambot ang ekspresyon ni Ate Lila. "Wala, nag-uusap lang, pero alam ko na alam niya." O kahit nagdududa. Ang babaeng ito na hinintay ng lahat, na naglinis ng opisina at nag-aalaga ng bulaklak, may pananaw na hindi naabot ng mga anak ko na nag-aral sa mahal na universidad. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay, simula ko, pero natigil ang salita sa lalamunan. Inilagay ni Kuya Carlo ang kamay sa balikat ko. "Ano pa man yun, Nay? Nandito lang kami." Nagsalita ulit si Ate Lila. "Bago ka magsalita, gusto ko lang malaman mo, hindi mahalaga.
Hindi mahalaga kung anong sikreto ang itinatago mo. Hindi mahalaga kung anong pagsubok ang ginawa mo sa amin. Bubuksan pa rin namin ang pinto para sa iyo. Ibibigay pa rin namin ang kama at gagawin ulit iyon. Tinitigan ko siya nang nakanganga. Alam niyo, sabi ko sa wakas, nagduda ako pagtama niya. Mula nang dumating ka, sa paraan ng pagsasalita mo, itsura mo, maliit na detalye na hindi tugma. Pero desisyon ko na hindi iyon mahalaga dahil kahit pagsubok pa ito, pareho pa rin ang tamang sagot. Ang tanggapin ka, alagaan ka, mahalin ka. Nagtinginan sina Kuya Carlo sa amin nang nalilito. Ano ang pinag-uusapan niyo? Tumingin si Ate Laila sa kanya nang may pagmamahal. Hindi bankrupt si Nanay Love o hindi ko iniisip na ganon. Sa tingin ko pagsubok ito para makita kung paano tayo magre-react. Tumungo si Kuya Carlo sa akin nang malaki ang mata. Totoo ba? Tanong niya. Tumulo ang luha ko. Oo, bulong ko. Totoo, pasensya na. Talagang pasensya na. Inaasahan ko ang galit. Inaasahan ko ang sigawan. Inaasahan ko na itataboy nila ako ng may hustisya, pero yumakap lang si Kuya Carlo. Hinigpitan niya ang yakap habang umiiyak ako sa dibdib niya. Bakit? Tanong niya sa wakas. Bakit mo ginawa iyon? Dahil kailangan kong malaman, sagot ko sa paghagulgol. Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamahal sa akin dahil ako ang ina nila at sino ang nakikita lang akong pera. At natuklasan ko ang mga bagay na sumira sa puso ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat tungkol kay Ate Sofia na sinara ang pinto dahil takot sa opinyon ng kapitbahay. Tungkol kay Kuya Marco na nagbigay ng 5,000 piso at itinulak ako palabas. Tungkol sa kung paano ako tinanggap ng dalawa nila nang walang kondisyon. Pagkatapos kong magsalita, sinabi ni Ate Lila ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Kaya gumana ang pagsubok. Natuklasan mo ang katotohanan at natuklasan din namin ang isang bagay. Ano ang natuklasan niyo? Tanong ko. Nagagawin natin ang tama kahit walang nakatingin, sagot niya. Natunay ang values namin, hindi pinapakita lang. Na eksakto tayo ang iniisip natin, dagdag ni Kuya Carlo. At natuklasan din namin na kailangan mong pagalingin dahil masakit para sa isang ina na subukan ang pag-ibig ng mga anak ng ganito. Tama siya. Ganap na tama. Tumingin ako sa orasan. 8:15 na. Sa loob ng 45 minuto, darating si Atimer Ramon na may papeles, katotohanan, ebidensya na hindi ako bankrupt, na lahat ng ito ay drama lang para ma-reveal ang tunay na ugali ng mga anak ko. At na-reveal ito ng higit sa inaasahan ko. Hindi lang tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa akin. Sa wakas nakatulog ako sa emosyonal na pagod. Alam na kapag sumikat ang araw, magsisimula ang huling yugto ng masakit at kinakailangang drama na ito. Yugto kung saan malalantad ang katotohanan, maisasagawa ang hustisya, malulutas ang lahat, pero alam din na pagkatapos ng bukas, hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga nasirang relasyon kina Ate Sofia at Kuya Marco ay malamang hindi na maayos, at ang relasyon kina Kuya Carlo at Ate Lila ay magbabago sa paraang hindi ko pa matukoy. Ang tanging sigurado ko ay ang dalawang taong ito natutulog sa hindi komportableng sofa, handang ibenta ang singsing pangkasal para sa isang babaeng minsang hinamak sila ay karapat-dapat sa lahat ng maibibigay ko. At bukas, ibibigay ko sa kanila. 6:56 a.m. Nagising ako bago sumikat ang araw. Ang prepaid phone na ibinigay ni Atimer Ramon ay nakatago sa bulsa ng maruming jacket ko. Kinuha ko ito nang nanginginig ang kamay. 5:30 pa lang. Tinawagan ko ang number na memoryado ko. Sinagot ni Ate Ramon sa pangalawang ring. Linda, sabi niya nang inaantok pero alerto. Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Ayos ako. Bulong ko para hindi magising sina Kuya Carlo at Ate Lila. Oras na, darating ka ng 9:00. Dalhin ang papeles, dalhin ang security, lahat tulad ng plano. May katahimikan. Sigurado ka ba? Tanong niya. Kapag ginawa natin ito, walang balikan. Sigurado ako, sagot ko. Mas sigurado kaysa kahit ano sa buhay ko. Kita tayo 9:00. Binaba ko ang tawag at inilagay ang phone. Umupo ako sa kama, tinitingnan ang unang liwanag ng umaga na sumisilip sa murang brown na kortina. Ilang oras na lang, magbabago ang lahat.
Mababagsak ang maskara at kailangan kong harapin ang bunga ng natuklasan ko. Bumangon ako at lumabas ng kwarto. Natutulog pa sina Kuya Carlo at Ate Lila sa sofa. Mukha silang hindi komportable na masakit tingnan. Nakabitin ang kamay ni Kuya Carlo sa sahig. Kakaiba ang anggulo ng ulo ni Ate Lila pero magkahawak pa rin ang kamay nila kahit natutulog. Tahimik akong nag-brew ng kape. Nakita ko ang tinapay sa cabinet at inihaw ito. Inayos ko ang mesa ng abot kaya. Ang maliliit na paglilingkod na iyon ang tanging maibibigay ko sa kanila sa huling sandali bago sumabog ang katotohanan. Si Ate Lila ang unang nagising. Nakita niya ako sa kusina at ngumiti ng pagod pero tunay. "Maaga ka pala," sabi niya. Nag-inat ng maingat para hindi magising si Kuya Carlo. "Hindi ako makatulog," aminado ko. "Nag-iisip ako." Lumapit siya at kinuha ang tasa ng kape na iniabot ko. "Ano ang iniisip mo?" Tanong niya ng mausisa pero hindi pinipilit. "Tungkol sa inyo rin," sagot ko ng tapat. "Tungkol sa ginawa niyo para sa akin? Tungkol sa handa mong gawin?" Sumipsip si Ate Lila ng kape. Tinitingnan niya ako sa ibabaw ng tasa. May katalinuhan sa mata niya na nagpapakita na marami siyang alam kaysa ipinapakita. "Linda," sabi niya ng dahan-dahan, "pwede bang magtanong?" "Sige," sagot ko kahit bumibilis ang tibok. "Hindi mo kailangang sagutin," dagdag niya, "pero may hindi tama. Ang isang babae tulad mo may karanasan, matalino. Bakit nawala lahat ng ganito kabilis? At bakit naglakad ka papunta rito imbes na maghanap ng ibang tulong?" Natigilan ako. Tinitingnan niya ako ng walang paratang, pero mausisa. Naghihintay siya ng paliwanag sa mga hindi pagkakatugma na napansin ng matalas niyang isip. Bago ako makasagot, gumising si Kuya Carlo nang may ungol, halatang masakit ang likod. "Magandang umaga," sabi niya, hinimas ang leeg. "Anong oras na?" "Mga 7:00, sagot ni Ate Lila, pero hindi inalis ang tingin sa akin. Nag-uusap kami. Lumapit si Kuya Carlo. Napansin niya ang tensyon. "May problema ba?" tanong niya, tumingin sa amin. Lumambot ang ekspresyon ni Ate Lila. "Wala, nag-uusap lang." Pero alam ko na alam niya, o kahit nagdududa. Ang babaeng ito na hinintay ng lahat, na naglinis ng opisina at nag-aalaga ng bulaklak, may pananaw na hindi naabot ng mga anak ko na nag-aral sa mahal na universidad. "Kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay," simula ko, pero natigil ang salita sa lalamunan. Inilagay ni Kuya Carlo ang kamay sa balikat ko. "Ano pa man yun, Nay? Nandito lang kami." Nagsalita ulit si Ate Lila. "Bago ka magsalita, gusto ko lang malaman mo, hindi mahalaga. Hindi mahalaga kung anong sikreto ang itinatago mo. Hindi mahalaga kung anong pagsubok ang ginawa mo sa amin. Bubuksan pa rin namin ang pinto para sa iyo. Ibibigay pa rin namin ang kama at gagawin ulit iyon." Tinitigan ko siya nang nakanganga. "Alam niyo," sabi ko sa wakas, "nagduda ako," pagtama niya. "Mula nang dumating ka, sa paraan ng pagsasalita mo, itsura mo, maliit na detalye na hindi tugma. Pero desisyon ko na hindi iyon mahalaga dahil kahit pagsubok pa ito, pareho pa rin ang tamang sagot. Ang tanggapin ka, alagaan ka, mahalin ka." Nagtinginan sina Kuya Carlo sa amin ng nalilito. "Ano ang pinag-uusapan niyo?" Tumingin si Ate Lila sa kanya ng may pagmamahal. "Hindi bankrupt si Nanay, love. O hindi ko iniisip na ganoon. Sa tingin ko pagsubok ito para makita kung paano tayo magre-react." Tumungo si Kuya Carlo sa akin nang malaki ang mata. "Totoo ba?" tanong niya. Tumulo ang luha ko. "Oo," bulong ko. "Totoo, pasensya na. Talagang pasensya na." Inaasahan ko ang galit, inaasahan ko ang sigawan, inaasahan ko na itataboy nila ako ng may hustisya, pero yumakap lang si Kuya Carlo. Hinigpitan niya ang yakap habang umiiyak ako sa dibdib niya. "Bakit?" tanong niya sa wakas. "Bakit mo ginawa iyon?" "Dahil kailangan kong malaman," sagot ko sa paghagulgol. "Kailangan kong malaman kung sino ang nagmamahal sa akin dahil ako ang ina nila at sino ang nakikita lang akong pera. At natuklasan ko ang mga bagay na sumira sa puso ko. Sinabi ko sa kanila ang lahat tungkol kay Ate Sofia na sinara ang pinto dahil takot sa opinyon ng kapitbahay.
Tungkol kay Kuya Marco na nagbigay ng 5,000 piso at itinulak ako palabas. Tungkol sa kung paano ako tinanggap ng dalawa nila nang walang kondisyon. Pagkatapos kong magsalita, sinabi ni Ate Lila ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Kaya gumana ang pagsubok. Natuklasan mo ang katotohanan at natuklasan din namin ang isang bagay. Ano ang natuklasan niyo? Tanong ko. Nagagawin natin ang tama kahit walang nakatingin, sagot niya. Natunay ang values namin, hindi pinapakita lang. Na eksakto tayo ang iniisip natin, dagdag ni Kuya Carlo. At natuklasan din namin na kailangan mong pagalingin dahil masakit para sa isang ina na subukan ang pag-ibig ng mga anak ng ganito. Tama siya. Ganap na tama. Tumingin ako sa orasan, 8:15 na. Sa loob ng 45 minuto, darating si Ate Ramon na may papeles, katotohanan, ebidensya na hindi ako bankrupt, na lahat ng ito ay drama lang para ma-reveal ang tunay na ugali ng mga anak ko. At na-reveal ito ng higit sa inaasahan ko. Hindi lang tungkol sa kanila, kundi tungkol din sa akin. Sa wakas nakatulog ako sa emosyonal na pagod. Alam na kapag sumikat ang araw, magsisimula ang huling yugto ng masakit at kinakailangang drama na ito. Yugto kung saan malalantad ang katotohanan, maisasagawa ang hustisya, malulutas ang lahat, pero alam din na pagkatapos ng bukas, hindi na magiging katulad ng dati. Ang mga nasirang relasyon kina Ate Sofia at Kuya Marco ay malamang hindi na maayos, at ang relasyon kina Kuya Carlo at Ate Lila ay magbabago sa paraang hindi ko pa matukoy. Ang tanging sigurado ko ay ang dalawang taong ito, natutulog sa hindi komportableng sofa, handang ibenta ang singsing pangkasal, para sa isang babaeng minsang hinamak sila ay karapat-dapat sa lahat ng maibibigay ko. At bukas, ibibigay ko sa kanila. Tinawagan ko si Atay Ramon. Baguhin ang plano, sabi ko nang sinagot niya. Dalhin ang lahat, pero huwag ang will. Magiging confrontation ito, hindi execution. Naiintindihan ko, sagot niya. Darating kami sa loob ng 20 minuto. Binaba ko ang tawag at tiningnan sina Kuya Carlo at Ate Lila. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa sila, aminado ko. Hindi ko alam kung makikita ko pa sila ni Ate Sofia at Kuya Marco ng gaya ng dati. Hinawakan ni Ate Lila ang kamay ko. Ang pagpapatawad ay hindi switch, Aling Linda, sabi niya. Iyan ay daan, minsan mahaba at masakit, pero sulit na lakarin. Ang susunod na 20 minuto ay lumipas sa tense na katahimikan. Umupo kami sa maliit na sala. Nag-brew ulit ng kape si Ate Lila. Nagpalit ng damit si Kuya Carlo. Naka-jogging pants at sweatshirt pa rin ako na hiram kay Ate Leila. Gusto kong makita yon ni Ate Ramon. Gusto kong maalala ang pakiramdam ng pagiging sa kabilang panig. Nang eksakto 9:00, narinig namin ang paghinto ng sasakyan sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ang dalawang itim na SUV. Lumabas si Atty. Ramon mula sa unang sasakyan kasama ang assistant niya. Mula sa pangalawa, 4 na lalaki mula sa security team nakasuit. Ang kontraste ay katawa-tawa. Ang simpleng bahay sa working class na lugar ay biglang na-invade ng display ng kapangyarihan at pera. Nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay sa bintana. May lumabas pa sa harap para tingnan. Bago pa sila makagawa, kinatok ko ang pinto. Tiningnan ako ni Ate Ramon at sa isang segundo hindi niya ako nakilala. Tapos nanlaki ang mata niya. Diyos ko, Aling Linda, bulong niya. Grabe ang itsura mo. Salamat, sagot ko ng may tuyong sarkasmo. Ipapakilala ko sa iyo ang 2 taong nag-alala sa itsura ko nang dumating ako sa pinto nila. Lumapit ng mahinhin sina Kuya Carlo at Ate Laila. Halatang overwhelmed sila sa display ng yaman. Binati sila ni Ate Ramon ng may tunay na respeto. Ikinagagalak na makilala kayo, sabi niya. Marami nang sinabi sa akin si Aling Linda tungkol sa inyo sa mga nakaraang araw. Siguro wala namang maganda, sabi ni Ate Lila nang may malungkot na ngiti. Lahat naman maganda, pagtitiyak ni Ate Ramon. Lahat talagang maganda. Pumasok ang lahat, napuno ang maliit na sala, nahihirapan ang security na tumayo, halatang out of place sa simpleng lugar. Binuksan ni Ate Ramon ang attaché case at kinuha ang mga dokumento. Ito ang financial statement ng company mo, sabi niya.
Iniabot sa akin. Lahat ay maayos pa rin. Ang board ay namamahala sa daily operations habang wala ka, ayon sa agreement natin. Walang bankruptcy, walang loss, lahat ay scripted. Tiningnan ni Kuya Carlo ang mga numero, nanlaki ang mata niya. Nay, bulong niya. Totoo ang mga numerong ito. Tama, pagtitiyak ni Atty. Ramon. Isa sa pinakamayamang babae sa bansa ang nanay mo at nagpanggap siyang bankrupt para subukan ang mga anak niya. Tinakpan ni Ate Lila ang bibig. Handa kaming ibenta ang singsing pangkasal namin, sabi niya halos hindi makapagsalita. At pwede niyang bilhin ang libu-libong singsing nang hindi niya mapapansin. Kaya nga, sagot ko. Dahil handa kayong ibenta ang singsing niyo habang ang iba kong anak ay hindi man lang binuksan ang pinto para sa akin. Kinuha ni Atty. Ramon ang iba pang papeles. Ito ang record ng tawag ko kina Ate Sofia at Kuya Marco kaninang umaga, sabi niya. Ininform ko sila na may bagong update sa sitwasyon mo at hiniling na pumunta rito ng 10:00. Pareho silang nag-confirm. Tumingin ako sa orasan. 9:40. Sa loob ng 20 minuto, darating ang dalawa pa kong anak at makakatanggap sila ng hindi nila inaasahan. Makakaharap nila ang katotohanan at ang bunga ng mga desisyon nila. Namutla si Kuya Carlo. Hindi ko alam kung makakaya kong manatili rito kapag dumating sila, sabi niya. Hindi ko alam kung makakaya kong tingnan ang mukha nila kapag nalaman nila. Kailangan mong manatili, sabi ko, nang matigas. Kailangan mong makita ito dahil hindi lang ito tungkol sa kanila. Tungkol din sa'yo. Para ma-validate na tama ang pamumuhay mo, tama ang pagmamahal mo. Para patunayan na hindi ka ang failed na anak na lagi nilang sinasabi. Hinawakan ni Ate Lila ang kamay niya. Kasama mo ako, sabi niya. Ano pa man ang mangyari. Dahan-dahang lumipas ang mga minuto. Nagre-review si Atty. Ramon ng papeles. Tahimik na naghihintay ang security. Umupo sina Kuya Carlo at Ate Lila sa sofa, magkahawak ang kamay. Ako naman nakatayo sa bintana, naghihintay ng mga mamahaling kotse ng dalawa pa kong anak. Nang 10:10, dumating si Ate Sofia. Ang puting Mercedes niya ay kumikinang ng walang kahihiyan sa kalye na puno ng simpleng sasakyan. Bumaba siya, naka-oversized sunglasses at cream coat na siguro mas mahal pa sa buwan ng upa ni na Kuya Carlo. 2 minuto pagkatapos, dumating si Kuya Marco. Ang gray na BMW niya ay huminto sa likod ng Mercedes. Bumaba siya, sinuri ang mamahaling relo, halatang inis na kailangang pumunta. Nagkita sila sa sidewalk sa harap ng bahay ni Kuya Carlo. Nakita ko silang nag-uusap. Tinuro ni Ate Sofia ang bahay nang may halatang paghamak. Nagkibit-balikat si Kuya Marco, parehong mukhang hindi masaya na narito. Magkasama silang lumapit sa pinto. Naririnig ko ang boses nila bago pa sila kumatok. Bakit nandito ang abogado ni nanay? Tanong ni Ate Sofia nang may disgust. Bahay ni Kuya Carlo. Nakakatawa. Hindi ko alam, sagot ni Kuya Marco. Pero bilisan na, may surgery ako ng 1:00. Kumatok sila. Tumingin sa akin si Kuya Carlo nang natatakot. Tumango ako. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pinto. Ang ekspresyon ni na Ate Sofia at Kuya Marco nang makita si Kuya Carlo ay halos hindi nakatago ang inis. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ni Ate Sofia na parang si Kuya Carlo ang trespasser sa sarili niyang bahay. Dito ako nakatira, sagot ni Kuya Carlo, nanginginig ang boses. Bahay ko ito. Pumasok si Ate Sofia nang walang imbitasyon. Sumunod si Kuya Marco. Nag-scan ang mata nila sa maliit na kwarto nang may halos hindi nakatagong paghamak. Nakita nila si Atty. Ramon sa mamahaling suit. Nakita nila ang security. Nakita nila ang mga papeles sa mesa. At nakita nila ako. Natigilan si Ate Sofia. Nanay, sabi niya. Ano ang ginagawa mo rito? Tumungo siya kay Atty. Ramon. Sabi mo may update sa sitwasyon ni nanay, hindi na siya mismo ang nandito. Oo, nandito talaga siya, sabi ni Atty. Ramon ng boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya. Malamig, propesyonal, malupit. Tiningnan ako ni Kuya Marco mula ulo hanggang paa. Nakahiram pa rin ako ng damit kay Ate Lila. Hindi pa maayos ang buhok, mukha pa ring mahirap. May binigay ba silang pera para makarating ka rito?
Tanong niya ng mayabang na tono na siguro ginagamit niya sa mahihirap na pasyente. Hindi ko kailangan ng pera, sagot ko. Nandito na ako. Nandito ako ng 3 araw mula nang kumatok ako sa bahay niyo humingi ng tulong. Ang katahimikan pagkatapos ay ganap. Nakita ko ang utak nila na nagproseso, ang mga piraso na nagsasama. Una, kumatok ako sa bahay mo, Ate Sofia, tuloy ko. Sinabi kong wala na akong lahat. Kailangan ko ng matitirhan at sinara mo ang pinto sa mukha ko dahil takot ka sa sasabihin ng mga kapitbahay sa club. Namutla si Ate Sofia. Hindi ko alam na ikaw talaga iyon, simula niya. Mukha kang walang bahay, akala ko scam. Ako yon, sabi ko ng matigas. Ang nanay mo marumi at desperado at wala kang pakialam. Tumungo ako kay Kuya Marco. At ikaw binigyan mo ako ng 5,000 piso na parang pulubi ako. Sabi mo maapektuhan ang reputasyon mo, na distraction ako. Nanganga si Kuya Marco, pero walang lumabas. Nagbago ang mukha niya mula yabang patungo sa takot. Pero sina Kuya Carlo at Ate Lila, itinuro ko ang mag-asawa sa sofa. Agad binuksan ang pinto. Binigyan nila ako ng kama, pagkain, init, nang walang tanong, walang pakialam sa itsura. Sa wakas nakita ni Ate Sofia ang boses niya. Ito ay bitag, sisihin niya. Naglagay ka ng bitag sa amin. Naglagay ako ng pagsubok, pagtama ko, at bagsak kayo ng malala. Sumingit si Atina Ramon. Hayaan niyong linawin ko ang financial status ni Aling Linda, sabi niya. Inilagay niya ang mga papeles sa mesa. Hindi bankrupt si Aling Linda, wala siyang nawala. Ang mga company niya ay may record profit. Buo pa ang accounts niya. Sa kasalukuyan, ang net worth niya ay humigit kumulang 58 milyong piso. Ang numerong iyon ay lumutang sa hangin na parang bomba. Tiningnan ni na Ate Sofia at Kuya Marco ang papeles ng hindi makapaniwala. Lahat ay drama lang, tuloy ni Atine Ramon. Nagpanggap ang nanay niyo na wala na siyang lahat para makita kung paano kayo magre-react, kung sino ang magmamahal sa kanya hindi dahil sa pera, kung sino ang mag-aalala sa kaligayahan niya kaysa sa image nila. Naupo si Ate Sofia ng bigla. Maputi na parang papel ang mukha niya. Nanatiling nakatayo si Kuya Marco na parang na-shock. Tumayo si Kuya Carlo mula sa sofa. Nanginginig ang boses niya nang magsalita. Matagal niyo akong tiningnan bilang talunan, na parang sayang ang pagiging guro ko para sa pamilya. Na parang hindi sapat si Ate Lila dahil wala siyang pera o kilalang apelyido. Tiningnan niyo ako ng may awa, may paghamak. Sinubukan ni Ate Sofia na sumingit, pero itinaas ni Kuya Carlo ang kamay. Hindi, ako naman ang magsasalita. Sa maraming taon, narinig ko ang masasakit niyong komento. Narinig ko ang pang-aasar niyo sa sweldo ko. Narinig ko ang paghahambing niyo ng bahay, kotse, buhay niyo sa akin na parang nabigo ako sa isang bagay na basic. Tumulo ang luha ni Kuya Carlo, pero lumakas ang boses niya. At nang dumating si nanay sa pinto ko, marumi at takot, hindi ako nagdalawang isip dahil ganoon ako pinalaki. Magbigay ng walang kondisyon, tulungan ng walang hinihingi. At pareho kayong pinalaki, parehong magulang, parehong aral, pero ibang landas ang pinili nyo. Tumayo si Ate Lila sa tabi niya, matinong pero matigas ang boses niya. Kinamumuhian niyo ako, alam ko. Dahil hindi ako sapat para sa kapatid niyo. Dahil naglinis ako ng opisina at wala akong degree. Pero nang kailanganin niyo ang nanay niyo, nang tanggihan niyo siya, tinanggap namin siya at gagawin ulit namin. Sa wakas nag-react si Ate Sofia. Umiiyak siya. Hindi tahimik, kundi malakas at dramatic. Pasensya na, sigaw niya. Hindi ko alam. Akala ko iba, kung alam kong ikaw talaga, Nay. Iyon ang problema, sabi ko ng matigas. Kailangan kong maging estranghero para tratuhin niyo ako ng ganoon. Pero nanay niyo pa rin ako, at kahit talagang walang bahay ako, deserve ko pa rin ang awa kaysa sa ipinakita niyo. Nakita ni Kuya Marco ang boses niya. Hindi patas ito, sabi niya. Inilagay mo kami sa posisyon na imposibleng i-handle. Niloko mo kami. Inilagay ko kayo sa posisyon para pumili, pagtama ko. Isang pagpili na pinasa ni Kuya Carlo ng walang pag-iisip. Bagsak kayo hindi dahil hindi nyo alam na ako iyon,
Bagsak kayo dahil bulok na ang values nyo sa ugat. Humina si Ateneo Ramon. Hiniling ni Linda na dalhin ko ang mga papeles para i-amend ang will niya, tanggalin ng buo sina Ate Sofia at Kuya Marco at ibigay lahat kina Kuya Carlo at Ate Lila. Biglang tumigil ang iyak ni Ate Sofia. Nanlaki ang mata sa takot. Hindi mo pwede iyon, sabi niya. Pwede ko, sagot ko. At iyon ang orihinal na plano ko. Pero, sabi ni Kuya Carlo, si Kuya Carlo at Ate Lila ang nag-convince sa akin na huwag gawin ang desisyong iyon ngayon, paliwanag ko. Sabi nila, bigyan kayo ng pagkakataon na ang pagpapatawad ay daan, hindi isang event. Salamat, bulong ni Ate Sofia, tumingin kay Kuya Carlo. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Kuya Carlo ng malamig. Ako ang handang hayaan si nanay na alisin kayo sa will. Si Ate Lila ang nag-debate para sa awa, ang babaeng hinamak nyo. Tumingin si Ate Sofia kay Ate Lila. Pasensya na, sabi niya. Pasensya na sa lahat ng masama kong ginawa sa'yo. Pasensya na sa lahat. Tiningnan siya ni Ate Lila ng matagal. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin, sabi niya sa wakas. Natatakot ka lang mawala ang mana. Pero kapag nawala ang takot na yon, kapag bumalik ka sa mansion mo at sa komportabling buhay mo, babalik ka sa paghamak sa akin dahil hindi ka nagbago. Takot ka lang. Ang mga salita ni Ate Lila ay parang eksaktong kutsilyo. Binuksan ni Ate Sofia ang bibig para magprotesta, pero tumigil dahil alam niyang totoo iyon. Tumingin ako sa 3 anak ko. Ito ang mangyayari, sabi ko. Hindi ko babaguhin ang will ko ngayon, pero hindi na rin ako magiging personal bank nyo. Tapos na ang allowance. Tapos na ang pag-rescue sa financial problems nyo. Kung gusto nyo ang pera ko pag wala na ako, kailangan nyong magtayo muna ng tunay na relasyon sa akin. Ano ang ibig sabihin nun? Tanong ni Kuya Marco. Ibig sabihin, family therapy. Sagot ni Ateneo Ramon. Ibig sabihin, tunay na trabaho sa relasyon niyo. Ibig sabihin, patunayan sa maraming taon, hindi ilang araw o linggo, na tunay kayong nagbago. At kung hindi niyo gagawin, ia-update ang will at lahat kay Kuya Carlo at Ate Lila. Nagtinginan sina Ate Sofia at Kuya Marco. Nakita ko ang mga kalkulasyon sa ulo nila. Tinatimbang nila kung sulit ba ang effort, kung sapat ba ang fake change sa maraming taon para sa return. At iyon ulit ang sumira sa puso ko dahil kahit ngayon, kahit pagkatapos ng lahat, transactional pa rin ang iniisip nila. May isa pa akong sasabihin, tuloy ko. At ito ang pinakamahalaga. Carlo, Lila, lumapit kayo. Tumayo sila at lumapit. Hinawakan ko ang kamay nila. Ipinakita niyo sa akin ang bagay na akala ko na wala na. Ipinakita niyo ang tunay na pag-ibig, tunay na sakripisyo, values na hindi mabibili. At kahit hindi ko babaguhin ang will ko ngayon, gagawin ko ang isang bagay ngayon. Tumingin ako kay Ateneo Ramon. Dalhin mo ang package na inihanda natin. Ngumiti si Ateneo Ramon at kinuha ang makapal na envelope mula sa case niya. Iniabot kay Kuya Carlo. Buksan mo, sabi ko. Nanginginig ang kamay ni Kuya Carlo nang buksan ang envelope. May legal documents at check. Binasa niya ng malakas. Certificate of title. Nanlaki ang mata niya. Nay, ano ito? Iyan ang titulo ng bahay, paliwanag ko. Isang tunay na bahay na may 3 kwarto, 2 banyo, malaking hardin para makapagtanim si Ate Lila ng mga bulaklak na gusto niya sa safe na subdivision malapit sa school mo. Binili ko ito 2 araw bago ko malaman kung ano ang gagawin niyo para sa akin. Tiningnan ni Kuya Carlo ang papeles nang hindi makapaniwala. Hindi namin matatanggap ito, sabi niya. Sobra ito. Hindi ito regalo, linaw ko. Ito ay pagkilala. Ito ang paraan ko para sabihing nakita ko ang ginawa niyo, na mas pinahahalagahan ko ang karakter niyo kaysa sa mga degree ng mga kapatid niyo. Tahimik na umiiyak si Ate Lila. Linda, bulong niya, hindi namin kailangan dumaan sa pagsubok. Wala kaming inaasahan kapalit. Alam ko, sabi ko, yumakap sa kanya. Kaya nga kayo deserve. Dahil hindi kayo umaasa, dahil gagawin niyo iyon kahit ano. Biglang tumayo si Ate Sofia. Hindi patas ito, sigaw niya. Mga anak mo rin kami. Bakit sila ang nakakatanggap ng bahay ngayon habang wala kaming binigay?
Tumingin ako sa kanya ng malamig. Dahil may bahay na kayo. Mga bahay na tinulungan kong bayaran. Natanggap nyo na mula sa akin sa loob ng maraming dekada. Pera, pagkakataon, koneksyon, lahat ng hiniling nyo. Si Kuya Carlo hindi kailanman humingi. Nagtrabaho siya, nagpunyagi siya, nagtayo ng disenteng buhay gamit ang sariling kamay. At nang kailanganin ko siya, nandyan siya. Sumingit si Kuya Marco. Kaya ito ay parusa. Parusa mo kami sa isang pagkakamali. Hindi iyon pagkakamali, sabi ko ng matigas. Iyon ay paghahayag. Ang pagkakamali ay ginagawa ng hindi sinasadya. Sinadya niyong isara ang pinto sa akin. Pinili niyong ang kaginhawahan niyo kaysa kaligayahan ko. Mga desisyon niyon, hindi pagkakamali. Pero nagsisisi kami, diin ni Ate Sofia. Pasensya na. Ngayon kayo nagsisisi, sagot ko. Dahil nalaman niyong may pera pa ako. Dahil takot kayong mawala ang mana. Pero noong ako lang ay maruming babae sa harap ng pinto niyo. Nasaan ang pagsisisi niyo noon? Nasaan ang awa niyo noon? Ang katahimikan pagkatapos ay makapal na masakit huminga. Umiiyak ulit si Ate Sofia. Tumingin sa sahig si Kuya Marco. Yumakap sina Kuya Carlo at Ate Lila, overwhelmed sa lahat. Pakinggan niyo ako ng mabuti, kayong tatlo, sabi ko. Tinitingnan ng lahat. Nasira ang pamilyang ito. Kasali ako sa pagsira nito. Tinuruan kita na ang pera ang solusyon sa lahat, na ang tagumpay ay sinusukat sa yaman. Ate Sofia, Kuya Marco, natutunan niyo iyon ng mahusay. Kuya Carlo, tinanggihan mo iyon, at ngayon lahat tayo ay makakaranas ng bunga. Tumingin ako lalo kina Ate Sofia at Kuya Marco. Kung gusto niyong magkaroon ng relasyon sa akin, kung gusto niyong mapanatili sa will ko, ito ang kondisyon. Una, family therapy. Lahat tayo, linggo-linggo, walang exemption. Ikalawa, gusto kong makita kayong gumagawa ng community service. Trabaho kayo sa mga walang bahay. Tingnan nyo ang mukha ng mga katulad ng akala nyong ako. Ikatlo, gusto ko ng tunay na pasensya, hindi sa akin, kay Kuya Carlo at Ate Lila dahil sa maraming taon na paghamak at pagbaba sa kanila. At ikaapat, tuloy ko, gusto ko ng oras, tunay na oras, hindi yung tawag kapag kailangan nyo ng isang bagay, kundi family dinner, tunay na usapan, tunay na interes sa buhay ng isa't isa. Gusto ko ng tunay na pamilya, hindi business transaction na nakadisguise bilang relasyon. Sobra naman ang requirements na iyan, sabi ni Kuya Marco ng mahina. Iyan ang minimum, pagtama ko. Iyan talaga ang pinakamababa na dapat niyong gustuhin kung talagang mahal niyo ako bilang tao at hindi bilang living legacy. Lumapit si Ate Sofia. Nay, sabi niya nang basag ang boses, tama ka sa lahat. Naging monster ako, isang taong hindi mo gusto na maging ako at hindi ko alam kung kaya ko pang magbago, pero gusto kong subukan. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakita ko ang future ko nang sinara mo ang pinto. Nakita ko ang sarili ko bilang matandang mag-isa sa walang laman na mansion, at iyon ang nakakatakot sa akin. Iyon ang unang tunay na bagay na narinig ko mula sa kanya sa maraming taon. Baka may pag-asa pa, baka wala. Sasagutin ng panahon, lumapit din si Kuya Marco. Gusto ko ring subukan, sabi niya. Hindi ko alam kung paano aayusin ito, pero gusto kong matuto. Tiningnan ko silang dalawa. Siguro halata ang duda sa mukha ko. Dahil dagdag ni Ate Sofia, alam kong hindi ka naniniwala sa amin at ayos lang. Hindi pa namin deserve ang tiwala mo, pero bigyan mo kami ng pagkakataon na muling buuin ito. Pakikalmahan mo kami. Tumingin ako kay Kuya Carlo. Siya ang pinakanakaramdam ng paghamak nila. Ano sa tingin mo? Tanong ko sa kanya. Humugot si Kuya Carlo ng malalim. Kung talagang susubukan nila, kung talagang magbabago sila, oo, bigyan natin sila ng pagkakataon. Pero kung drama lang ito, kung babalik sila sa dating ugali pag nawala ang shock, kailangan mong tuparin ang banta mo. Tumango si Ate Lila. Lahat ay deserve ng second chance, sabi niya. Pero ang third chance ay kailangang kitain. Natapos na. Mga rules na yon. Nirecord lahat ni Atimiro Ramon. Maglalagay siya ng formal document na nagsasaad ng kondisyon para mapanatili sina Ate Sofia at Kuya Marco sa will ko. Kung hindi nila matupad kahit isa sa loob ng 3 taon, automatikong matatanggal sila.
May isa pa, sabi ko. Tiningnan sina Kuya Carlo at Ate Lila. Gusto ko malaman nyo na, kahit ano ang mangyari sa mga kapatid nyo, laging may puwang kayo sa buhay ko. Iniligtas nyo ako. Hindi mula sa kalye, dahil hindi naman talaga ako naroon, kundi mula sa pagiging masyadong mapait at sinikal na mawawala na ang tiwala ko sa katauhan. Yumakap sa akin si Ate Lila. Iniligtas mo rin kami, bulong niya. Ipinakita mo sa amin na mahalaga ang paggawa ng tama na may saysay ang values namin. Naglaan kami ng 20 minuto pa para ayusin ang detalye. Nag-schedule si Ate Ramon ng unang family therapy session. Nag-commit sina Ate Sofia at Kuya Marco sa kondisyon. Nag-sign sila ng papeles. Nagbigay ng pangako. Hindi ko alam kung tutupad sila, pero kahit papaano, may daan na, may posibilidad. At iyon ay higit pa sa meron ako 3 araw bago magsimula ang pagsubok na ito. Nang umalis na ang lahat, nang bumalik sa katahimikan ng bahay, umupo ako sa lumang sofa kasama sina Kuya Carlo at Ate Lila. Pasensya na sa paghusga ko sa iyo, sabi ko kay Ate Lila, hinawakan ang kamay niya. Pasensya na sa mga tao na pinadama kong hindi ka sapat. Pasensya na sa bawat tingin ng pagkadismaya. Bawat masakit na komento na hindi ko pinigilan. Eksakto kang kailangan ni Carlo. Eksakto kang kailangan ng pamilyang ito. At masyado akong bulag para makita iyon. Hinigpitan ni Ate Lila ang hawak. Ang pagpapatawad ay hindi ipinapakiusap, Linda, sabi niya. Iyan ay ibinibigay. At pinapatawad kita dahil naiintindihan ko. Natakot ka para sa anak mo. Gusto mo ang pinakamabuti para sa kanya. Mali lang ang definisyon mo ng pinakamabuti. Mali ang definisyon ko ng lahat, aminado ko. Nagtayo ako ng imperyo pero halos mawala ang tanging talagang mahalaga. Pamilya, tunay na koneksyon, pag-ibig na walang kondisyon. Inilagay ni Kuya Carlo ang braso sa balikat ko. Hindi mo nawala iyon, Nay, sabi niya. Nandito pa rin kami. At ngayon alam mo na kung sino talaga kami. Iyan ang tunay na regalo. Tama siya. Ang kakilakilabot at kinakailangang pagsubok na ito ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan. Sakit, oo, pero kaliwanagan din. Alam ko na eksakto kung nasaan ako sa bawat anak. Alam ko kung sino ang nagmamahal sa akin, may pera man o wala. Alam ko kung sino ang magsasakripisyo ng tunay para sa akin. At alam ko rin isa pang bagay. Alam ko na ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ay tool lang, wala nang iba. Hindi nito mabibili ang pag-ibig. Hindi nito mabibili ang katapatan. Hindi nito mabibili ang mga bagay na talagang mahalaga. Ang mahalaga ay ang nakaupo sa tabi ko sa lumang sofa sa maliit na bahay. Isang guro na may katamtamang sweldo at masipag na asawa niya. Mga taong mas pinahahalagahan ang bulaklak sa hardin kaysa diamante sa tenga. Iyan ang tunay na pamilya. 3 araw na ang nakalipas, nakatayo sa harap ng simpleng bahay na yon, marumi at tinanggihan ng 2 anak, akala ko nasa ibaba na ako. Pero, mali ako. Nakita ko ang mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa bangko ko. Nakita ko ang daan pa uwi sa mga bagay na talagang mahalaga. At kahit marami pang hindi sigurado ang daan patungo kina Ate Sofia at Kuya Marco, kahit papaano, alam ko na ang katotohanan. At ang katotohanan, gaano man kasakit, mas mabuti pa rin kaysa sa komportabling ilusyon na pinuhunan ko. Maraming mabibili ang pera, naisip ko, tinitingnan ng maliit at mapagpakumbabang sala. Pero hindi nito mabibili ang mga pintong bubukas kapag pinakakailangan mo. Hindi nito mabibili ang mga kamay na yumayakap kapag nadapa ka. Hindi nito mabibili ang pag-ibig na sumasalubong sa iyo nang walang tanong. Ang mga bagay na yon ay galing sa puso. At ang mga pusong sapat, ang laki lang ang makapagbibigay niyan sa akin ngayon. At iyon ay mas mahalaga pa sa bimfay 8 milyong piso.